Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Kung saan meron po tayong isang oras na balitaan, talakayan na serbisyong bayan. Ayan, sabay-sabay po tayong napapakinggan. 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po sa 89.5 radyo Bandera Philippines. At napapanood din po tayo ng live sa ating FB page, ang Municipal Information page. Ayan po sa lahat ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tampok po sa ating balitang bayan ang masisipag at magigiting na mga estudyante mula sa Maasin National High School o Maasinians News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-30 araw ng Nobyembre, taong 2024. Ako po si Jose Luis A. Ligaspina. At ako naman po si Noridiam Armacbol mula sa Maasin National High School o Maasenian News Team. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Maasenian News Team. Turnover ceremony ng multipurpose building sa Barangay Tubtog, matagumpay na naisagawa. Memorandum of Agreement para sa ATM machine installation sa new municipal building, formal nang nilagdaan ni na Mayor Benedito at Land Bank Manager El Lacuna. Mayor Benedito at ilang opisyal pinangunahan ang turnover ceremony ng PWD holding area sa Crisis Center compound. Camp coordination at camp management training matagumpay na isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Realignment ng pondo para sa Emergency Response Unit at MDRRMC enhancement, inaprubahan ng MDC. Mayor Benedito, personal na binisita ang mga IP athletes ng Brooks Point sa Tribalympics 2024. Groundbreaking ceremony ng Science Laboratory sa Ipila National High School. Matagumpay na idinaos, Mayor Benedito at mga opisyal nakiisa sa paglulunsad ng bagong proyekto. Mayor Benedito pinangunahan ang pagpupulong ukol sa regulasyon ng quarry operation sa Brooks Point. Kontrata sa pagitan ng LGU at R. Leoncio Construction para sa construction ng Bahay Pag-asa Fence, pirmado na. Pondo para sa Municipal Athletic Meet pinagtibay ng local school board. Pre-procurement ng proyekto ng Brooks Point inihain ng BAC. At Ican Board, inaprobahan ang mga agenda para sa mga bagong permiso at endorsements. Magbabalik ang Maasinian News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa unang balita, turnover ceremony ng multipurpose building sa Barangay Tubtog, matagumpay na naisagawa. Para sa detalye, narito si Maasenian News Reporter Zaira Bauzon. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ng turnover ceremony ng multipurpose building na proyekto ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane P. Feliciano at mga miyembro ng Sangguniang Bayan para sa Barangay Tubtog, Brooks Point, Palawan, araw ng Miyerkules, ika-13 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Masayang tinanggap ni Punong Barangay Julito Bodesa kasama ang mga opisyal ng barangay ang proyektong multipurpose building na lubos ang pasasalamat at ganap ng binuksan ito para sa mga transaksyon ng barangay. Matatandaan na sinimulan ang proyekto sa nakalipas na mga taon at ganap na natapos ngayong buwan ng Nobyembre upang maayos
na makapagserbisyo ang barangay sa mga residente ng Barangay Tugtog. Dumalo rin at naghayag ng suporta sina Konsehal Richard Balyan, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Hayati Dugasan, Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quiachon, at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Sa pagbabahagi ng mensahe ni Mayor Benedito, sinabi niya ang kagalakan ng tagumpay ng pagtatayo ng proyekto kung saan magiging malaking tulong para sa mga mamamayan ng Barangay Tugtog. Hiniling rin ni Mayor na pakaingatan ito upang matagal na mapakinabangan ang itinayong proyekto. Syra Bauzot, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Syra. At sa Balitang Pangbayan, Memorandum of Agreement para sa ATM machine installation sa new municipal building formal nang inilagdaan Mayor Benedito at Land Bank Manager Lia Cuna. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni Maasinyan News Reporter Daphne B. De La Cruz. Balitang Bayan. Formal nang nilagdaan ni Mayor Cesareo R. Benedito Jr. at Land Bank Brock Point Branch Manager Helen Lacuna at ang Memorandum of Agreement for Installation of Land Bank ATM Machine kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Municipal Administrator Edgar P. Lacandado at Konsehal Sara Jane Crespo Abon na ginanap sa tanggapan ng Punong Bayan New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, November 12, 2024. Matatanda ang inihain ni Konsehal Sara Jane Crespo Abon ang resolusyong humihiling sa pamunuan ng Land Bank of the Philippines na magkakaroon ng LBP ATM machine sa tabi ng bagong gusali sa Barangay Tugtog upang mas mapabilis ang bank transactions ng mga empleyado at hindi na kailangan pa ang bumiyahin at pumila ng mahaba sa bangko. Nakatala sa legal na kasunduan sa pagitan ng LGU at Land Bank ang pangangalaga at pagbabantay sa nasabing LBP ATM machine. Daphne B. De La Cruz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Daphne. Mayor Benedito at ilang opisyal pinangunahan ang turnover ceremony ng PWD holding area sa Crisis Center Compound. Sa ulat ni Maasinyan News Reporter Rihanna Nicole Paz. Balitang Bayan. Formal na pinangunahan ni Mayor Cesareo R. Benedito Jr. ang turnover ceremony ng holding area para sa mga person with disability o PWD sa Crisis Center Compound, Barangay Pamambilyan, Brook Point, Palawan, araw ng Miyerkules, ika-13 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Kasama sina Konsehal Richard Balyan, Konsehal Hayate Dugasan, at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quiachon. Malugod namang tinanggap ni Municipal Social Welfare and Development Officer Reynaldo Bacosa, RSW, ang katatapos lamang proyekto na holding area para sa mga PWD na malaki ang maitutulong upang maging komportable ang mga PWD lalo na sa panahon ng emergency o crisis. Ayon kay Mayor Benedito, sinisikap ng kanyang liderato ang patas na pagpapahalaga sa buhay ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng mga proyektong ibinibigay ng lokal na pamahalaan na malaki ang maitutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Samantala, ang proyektong PWD Holding Area ay isinagawa ng Municipal Engineering Office sa pangunguna ni Engineer Raul Quijano. Rihanna Nicole N. Paz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rihanna. Samantala, Camp Coordination at Camp Management Training matagumpay na sinagawa sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat ni Maasinyan News Reporter Althea Gian de los Reyes. Balitang Bayan. Magkasanib puwersang isinagawa ang 2 araw ng Camp Coordination at Camp Management Training ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni MDRRMO-OIC Engineer Mod Ryan Miranda at Municipal Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni MSWDO Reynaldo Bacosa kasama sina Executive Secretary Ruten Paad at Youth Development Officer Nelia Basadre na isinagawa sa Brooks Point Convention Center araw ng Miyerkules, ika-13 hanggang Huwebes, ika-14 na Nobyembre taong kasalukuyan. Mayroong kabuuang 120 participants ang nakiisa sa pagsasanay na pawang mga kawani ng iba't ibang barangay at tanggapan, mga mag-aaral mula sa mga paaralan sa bayan at mga kabataan. Layunin ng pagsasanay na maihanda ang komunidad sa pamamagitan ng mga pangunahing responder
na malaman ang proseso, tamang komunikasyon, epektibong posisyon ng mga displaced individual o pamilya sa panahon ng kalamidad o sakuna upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kalagayan ng lahat. Althea Jean de los Reyes, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Althea. Susunod, realignment ng pondo para sa Emergency Response Unit at MDRRMC enhancement inaprubahan ng MDC. Balitang hatid sa atin ni Masenya News Reporter Rizel Faye Bacar. Balitang Bayan! Araw ng Lunes, November 11, 2024 sa Brooks Point Convention Center, aprobado sa isinagawang Municipal Development Council o MDC meeting ng mahigit 12.2 million pesos na pondo para sa 3 taong programa ng Municipal Nutrition Action Office para sa taong 2025 hanggang 2027 sa pangunguna ni MNAO Lorraine Abiog. Matapos ilatag ang mga detalye ng programa, aprobado rin ng MDC ang realignment ng Local Disaster Risk Reduction Management o LDRRMF Fund na nagkakahalaga ng 692,251 pesos and 50 centavos para sa taong 2025 na itatalaga umano sa Procurement for Development of Brooks Point Emergency Response Unit, Rescue 12, Skill and Capability Enhancement of MDRRMC na naglalayong maipaigting pa ang kaalaman sa pagresponde ng mga nakatalagang responder ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan. Tinalakay din ang mga usapin tungkol sa Local Climate Change Action 2025, Public Service Continuity Plan 2025, Local Disaster Risk Reduction Management Plan 2025, Contingency Plan for Flood, Landslide, and Storm Surge with the integration of emerging and re-emergent infectious diseases o EREID para sa taong 2025 na agad ding naaprubahan ng mga miyembro ng MDC. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., naging matagumpay ang pagpupulong at talakayan kasama sinaligan ng mga barangay president Georgeline Joy Quiachon, Municipal Planning and Development Coordinator ENP Joey C. Piramide, MDRRMOIC, Engineer Mod Ryan R. Miranda, MNAO Lorraine F. Abiog, mga punong barangay ng 18 barangay ng Brooks Point at ilang pang mga kawani pamahalaang lokal. Rizel Faye Bacar, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Faye. Samantala, Mayor Benedito personal na binisita ang mga IP athletes ng Brooks Point sa Tribal Olympics 2024. Narito ang ulat sa atin ni Maasin News Reporter Noel Faith Singeo. Balitang Bayan! Masayang sinuportahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kababayang katutubo ng Brooks Point na kalahok sa Southern Palawan Tribal Olympics 2024 na ginanap sa Batarasa Sports Complex, Batarasa, Palawan, araw ng Sabado, 16 ng Nobyembre 2024. Ayon kay Mayor Benedito, ang programang tulad ng Tribal Olympics ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, pagpapanatili ng tradisyon at pagpapalakas ng ugnayan ng mga katutubo. Sa pamamagitan ng Tribal Olympics, nagsasama-sama ang tig-20 katutubong manlalaro mula sa mga bayan ng Aborlan, Quezon, Rizal, Sufronio Española, Batarasa at Brooks Point sa Timog, Palawan upang magpaligsahan sa larangan ng palakasan at ipinagdiriwang ang mga katutubong laro, sining at makulay na kultura. Tampok sa programa ang mga tribal games gaya ng takbuhan relay, akyat yantok, kadang-kadang, pana, palo-sebo, sibat kasing, supok, stationary at supok assault na nagpapakita ng likas na husay at kasanayan sa bawat kalahok. Matatandaan na naging regular ang pagpupulong ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, Palawan sa pangunguna ni Mayor Benedito kasama sina IPMR President Nerilia Pacaldo, IPMR representatives mula sa iba't ibang barangay at ilang kasapi ng Philippine Army upang talakayin ang paghahanda para sa paparating na Tribal Olympics 2024. Habang itinataguyod ang kultura at kasaysayan ng mga katutubo sa Brooks Point, patuloy ang suporta ng Administrasyong Benedito sa pagpapalakas, pagkakaisa at pagtutulungan sa ating komunidad. Noel Faith R. Singeo, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faith. Groundbreaking ceremony ng Science Laboratory sa Ipilan National High School matagumpay na idinaos, Mayor Benedito at mga opisyal, nakiisa sa paglulunsad ng bagong proyekto. Balitang hatid sa atin ni Masenya News Reporter Rogelio James Lapak. Balitang Bayan!
Nakiisa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Nathan Lacanilaw at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa matagumpay na pagdaos ng groundbreaking ceremony ng Science Laboratory para sa Ipilan National High School kasama ilang miyembro ng Sangguniang Bayan, mga opisyalis ng Barangay Ipilan at mga guro sa naturang paaralan sa Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, araw ng Huwebes, November 14, 2024. Masayang pinasalamatan ni INHS Principal Leah G. Rondael ang handog na Science Laboratory ng Coral Bay Nickel Corporation sa pamamagitan ni Community Relations Manager Bernie A. Martinez at sa suporta ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Punong Barangay Nazmil A. Basil at PTA President na si Cheryl Wilbert R. Valdestamon. Kasama sina Schools Division Superintendent L.C. D. Barrios, PhD, na kinatawan ni na Chief CID Pedro Dandal Jr. at Science Supervisor Salin C. Gadian. Ayon kay Mayor Benedito, ang pagpapatayo ng proyektong Science Laboratory ay malaking tulong para sa mga mag-aaral sapagkat ang pagkakaroon nito sa paaralan ay tungo sa pagtuklas ng bagong kaalaman at kaunlaran ng bawat estudyante. Rogelio James S. Lapag, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, James. Susunod, Mayor Benedito, pinangunahan ang pagpupulong ukol sa regulasyon ng quarry operations sa Brooks Point. Ulat hatid ni Maasinyan News reporter Jana Laika Eranista para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong kasama ang Provincial Mining Regulatory Board or PMRB, Palawan Council for Sustainable Development or PCSD, Department of Environment and Natural Resources or DENR, mga punong barangay at quarry operators araw ng Martes, November 12, 2024 sa conference room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagpupulong na mas maisaayos at matiyak na ang mga isinasagawang quarry sa bayan, partikular sa Barangay Malis at Pangubilyan ay alinsunod sa mga panuntunan ng PMRM, PCSD at DENR. Inilahad rin sa pagpulong ang mga proseso at mga kaukulang permit sa uri ng mga natural na mineral na kinukuha sa ilog katulad ng tinatawag na aggregate na mga raw materials mula sa natural resources, dulot ng paghuhukay at quarry, kabilang na ang graba, lupa, basag na bato at buhangin na karaniwang itinatabi na lamang at nagiging bara sa daluyan ng tubig-ilog na maaaring itambak sa mga sirang daan o mga bahaing lugar. Pinaalalahanan ni Mayor ang mga dumalot na sikapin umanong gawin ang tama at kumuha ng mga kaukulang dokumento para sa mga proyekto at aktibidad upang maging payapa at hindi magbunga ng sigalot ang paglabag sa panuntunan. Jana Laika Eranista, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jana. Samantala, kontrata sa pagitan ng LGU at RR Leoncio Construction para sa construction ng bahay Pag-asa Fence, pirmado na. Ito ay balitang hatid sa atin ni Maasinyan News reporter Zaira Bauzon. Balitang Bayan. Ganap nang nilagdaan ang kontrata sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan at RR Leoncio Construction para sa planong construction for bahay Pag-asa Fence at ilan pang mga infrastruktura na kailangang ayusin na gagawin sa Barangay Ama na ginanap sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan nitong ika-15 ng Nobyembre 2024. Nanguna sa kasunduan si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Municipal Budget Officer Gemma Luzuriano, kontraktor ng RR Construction na si Mr. Rafi R. Leoncio at kinatawan ng Barangay Amas na si Ms. Avelin O. Labrador, kung saan ay mayroong mahigit 2.7 million pesos na pondong inilaan upang maisagawa ang proyektong inilunsad ng pamahalaan. Inaasahan na sisimulan ito ngayong taon kung saan naglaan ng 180 araw
upang matapos. Ang konstruksyon na ito ay naglalayo na maghatid ng komportabling pasilidad para sa mga mamamayan ng barangay Ang. Naging masaya si Mayor Benedito sa maayos na kasunduang naganap sapagkat ito ay nagpapatunay ang pagkakaisa ng pamahalaan ay tungo sa mas marami pang epektibong plano katulad na lamang ng mga proyektong nilunsad ng LGU. Zaira Bauzon, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Zaira. Pondo para sa Municipal Athletic Meet, pinagtibay ng local school board. Sinagawa sa tanggapan ni Mayor Benedito. Para alamin natin ang detalye kay Maasinya News reporter Daphne De La Cruz. Balitang Bayan. Araw ng Martes, November 19, 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Nagkaroon ng special meeting ang local school board na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Budget Officer Gemma Luz Soriano, Municipal Treasurer Emma Tabangay, Municipal Accountant Senya Saya at Municipal Sports Coordinator Benedict Morania at mga kinatawan ng Department of Education sa bayan upang talakayin ang patungkol sa pondo na gagamitin para sa darating na Municipal Athletic Meet at palarong panlalawigan. Matapos pag-usapan ng mga hanin ng turo ay inilatag ni PSDS Dr. Paterno Marquez Jr. ang mga concerns ng mga paaralan at mga manlalaro ukol sa kakailangan transportation, fuel, food, uniforms ng athlete, coaches at teachers. Pati na rin ang mga incentives para sa mga atleta na lalahok sa provincial meet. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Benedito na sapat ang pondong nailaan ng pamahalaang lokal upang maging maayos ang daloy ng mga palaro at matugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga kalahok. Inaasahan pa rin na magkakaroon pa ng mga susunod na pulong para sa iba pang usapin patungkol rito. Daphne D. De La Cruz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daphne, para sa isa pang Balitang Pangbayan, pre-procurement ng mga proyekto ng Brooks Point inihain ng BAC. Sa ulat ni Masenya News reporter Rihanna Nicole Paz. Balitang Bayan. Muling nagpulong ang Bids and Awards Committee o BAC ng pamahalaang lokal ng Brooks Point upang talakayin ang proseso ng pre-procurement para sa pagsasagawa ng mga programa, proyekto at iba pang mga pangangailangan ng bawat tanggapan na ginanap sa araw ng Martes, ika-5 ng Nobyembre taong 2024 sa Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kasama sa pagpupulong sina Executive Secretary Ruden Paas, Municipal Budget Officer Gemma Luz Soriano, MDRRMO OIC Engineer Maud Ryan Miranda, Municipal Engineer Raul Quijano Jr. at ng iba pang representatives mula sa iba't ibang tanggapan ng LGU. Pinangunahan ni MDRRMO OIC Engineer Miranda ang paglatag ng guidelines at requirements sa Early Procurement Activity o EPA na sinundan naman ng pagtalakay ng bawat plano at pondo ng bawat opisina. Ang EPA ay maagang paghahanda ng wasto at kumpletong mga kinakailangang dokumento sa mga napondohang mga proyekto o mga kinakailangang gamit ng bawat opisina upang mas maging epektibo ang serbisyong maibibigay sa mga mamamayan at bayan ng Brooks Point. Rihanna Nicole Paz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rihanna. Sunod, Ican Board inaprubahan ang mga agenda para sa mga bagong permiso at endorsements. Balitang atid sa atin ni Maasinya News reporter Althea Gian de los Reyes. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang board meeting ng Environmentally Critical Areas Network o ICAN araw ng Biyernes, November 14, 2024 na ginanap sa conference room ng bagong munisipyo ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Kasama ang mga miyembro na sina MPDC, ENP Joey C. Piramidic, MST Monitoring Chairman Bantay Graba, and Forest Ranger Josh Daddy Belen. Mga kinatawan ng quarry contractor na sina Jomel B. Ventorillo, Rose Ann R. Bernas at Teresita V. Socrates. Gayon din ang iba pang mga kawani ng lokal na pamahalaan matapos talakayin ang mga mahalagang usapin ukol sa quarry, naprubahan ng ICAN multi-sectoral team ang mga bagong aplikante na nangangailangan ng endorsement ng ICAN board. Ayun na din ang mga panibagong permit at ang mga pamantayan sa pangangalaga ng likas na yaman ng bayan. Althea Gian de los Reyes, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat, Althea. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Noridiam R. Macbon. At ako naman po si Jose Luis A. Ligaspina. Kami po muli ang Maasin National High School o Maasenyan News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Maasin National High School o Maasinian News Team. Ayan, susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Narito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng napaka-informative at makabuluhang panayam. Kasama po ang guest po natin ngayon. Walang iba po kundi ang ating Community Affairs Officer Designate. Walang iba po kundi si Sir Ireneo Maestre Campo. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sir. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan po ng Brooks Point at sa lahat po ng mga naabot po ng programa pong ito. Sir, welcome po sa ating talakayan at nagpapasalamat po ang aming team na pinagbigyan nyo po ang aming invitation despite of your busy schedule, sir. Ayan, di na po kami magpapatumpik-tumpik pa, sir, sa unang katanungan. Dahil buwan na naman po ng Disyembre, nandito na naman po ang taunang kasiyahan ng bayan na talaga namang inaantabayanan po ng ating mga kababayan. Kaya naman, Sir Neo, bilang in charge sa program committee ng kasiyahan ng bayan ngayong taon, ano po ba ang temang inihanda nyo para sa taong ito? Ayan, unang-una po, siyempre, advance Merry Christmas po, no, sa ating lahat, sa mga kababayan po natin. At Disyembre na naman at yung ating pong lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating butihing mayor ay naghahanda, no, para sa kasiyahan sa bayan. Opo, yun po yung tema natin, kasiyahan sa bayan 2024. Ayun. So, bakit po ba natin ginaganap, sir, yung kasiyahan sa bayan taon-taon? Ayan, unang-una po, alam naman natin na yung ating bansa ay tayo yung natatanging Christian country, no, sa Asia. At alam naman po natin na bilang mga Kristiyano ay sineselebrate natin, no, yung kapanganakan ng ating Panginoon at ito po ay taon-taong ginaganap ng ating pong lokal na pamahalaan upang maghatid po ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Since nasa ilalim pa po tayo, sir, ng Lideratong Benedito, ano-ano po ba kaya ang mga goal ng liderato ni Mayor Benedito sa programang ito at ano po ang kahalagahan nito sa ating bayan? Okay, unang-una, ang kahalagahan po ng selebrasyong ito ay i-celebrate natin yung Kristyanismo sa ating bayan at mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na ma-showcase nila yung mga talent nila, yung mga potentials nila, lalo't higit po yung mga kabataan. Kaya nga po iniimbitahan natin yung iba't ibang mga paaralan, yung iba't ibang mga sektor, mga organisasyon, para magkaroon tayo ng collaborative effort at maipakita natin sa bayan na tayong mga taga Brooks Point, despite na marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, basta sa selebrasyon ng Pasko ay kayang-kaya pa rin natin ipakita at tayo nakangiti pa rin despite po ng marami tayong pinagdadaanan. And sir, nabanggit niyo po yung mga schools, mga paaralan, sir. So, sino-sino po ang mga or ano-ano pong mga committee po ang involved sa programang ito? Oo. Unang-una po, yung ating Municipal Tourism Office, sa pangunguna po ni Ma'am Arlene Piramide, yung ating pong Municipal Tourism Officer, siya po yung pinaka-head, no, yun ng ating committee. So, yan po ay sumunod dyan yung mga committee na natin sa event. So, yung inyo pong lingkod, Neo Maestre Campo, kasama ko po dito ang atin pong
Admin Officer 5, si Sir Jiro Ibrahim, si Sir Christian Del Castillo, at may mga committee pa kagaya ng Solid Waste. So sila yung in charge doon sa, alam mo naman, Ma'am Mariel, kapag ganitong event din natin maiwasan na minsan ay may mga kababayan tayo na kapag nanood ay yung kalat nila ay nandyan. So maliban doon sa pag-maintain ng clean and green, doon sa preparation. So kasama po sila, no, yung ating pong solid waste management. Then meron po tayong committee sa meals and snacks. Siyempre gabi-gabi meron tayong palabas. Alam mo yung pakonsuelo natin doon sa mga participants natin ay yung pagkain, no? Hindi mawawala. Pagkain, tubig. So may committee po tayo dyan. Yung ating po mga men in uniform ay committee po natin sila sa peace and order. O, kailangan ma-maintain din natin yung kapayapaan ng ating bayan, lalo tigit ay galing ng ibang barangay, yung mga participants natin. So kailangan ma-secure natin yung kaligtasan nila. Then yung, syempre, ang Treasury Office, sila naman yung committee sa finance. So yung mga prices natin, yung mga miscellaneous na mga dapat gastusin, so nandyan yung kanilang committee para po magbigay ng papremyo. Pero overall po, yung preparation, sa pagtatayo pala ng Christmas tree at mga pailaw, so nandyan si Tourism Office. Sila yung overall committee ng event po natin ngayong taon. Talagang ito ay, sir, ay collective effort po from different offices po dito sa local government unit. Ayan, sir. So ano po ba ang mga dapat na nating abangan or ng mga ating mga kababayan kasiyahan sa bayan ngayong taon? Ayan. So unang-una sa marami tayong dapat abangan. So ito ay talagang pinagplanuhan ng ating munisipyo, ng committee, na maging maganda, maging masaya, at maging kaaya-aya sa mga kababayan natin yung selebrasyon ng kasiyahan sa bayan. Unang-una po yung atin pong opening program ay sa December 2 po yan, mga kababayan. So dyan yung pagpapailaw natin ng ating Christmas tree at ng pagpapailaw ng ating buong Octagon Plaza. So sa kaalaman ng lahat, sa Octagon Plaza na po gaganapin itong kasiyahan sa bayan 2024. And after po ng pagpapailaw, nandyan na po ang Brooks Point X Factor. No? Yung mga taga Brooks Point na talagang piling-pili at salang-sala ng Committee on Event, no, magpe-perform. No? Ito ay, kung hindi ako magkakamali, ay first time sa Brooks Point na merong Brooks Point X Factor. No? So, panoorin po ninyo. Masaya po yan at maganda yung palabas nila. So tuloy-tuloy po yan, no? Yung meron tayong December 3, yan po yung Sacred Heart of Jesus High School Night, no? Then December 4 ay Arcos Pratrim Night. Ito naman yung mga nasa LGBTQ community, no? Then sa December 5, abangan din po ninyo ulit yung Christmas Got Talent. Ayan. Yung mga talentadong mga taga Brooks Point ay magpe-perform sa Kasiyahan sa Bayan 2024, December 5 po yan. So abangan ninyo, Miss Ma'am Mariel, baka mayroong mga magbubuga ng apoy o maglalakad sa bubog, di ba? So abangan ninyo, maraming pakulo na mga mangyayari. Ano po? Then abangan ninyo, siyempre yung Maasin National High School Night, Ipilan National High School Night, Brooks Point Christian High School Night, Palawan State University Night. No? PSU, maraming salamat po, no, sa inyo pong pagpa-participate. Then yung Inil Taha National High School Night. Then Pasko sa Life, ito naman yung isang religious night. So December 12 naman po yan. And then yung Mary Edwards Benturanza National High School Night. Then, Abweg, no? Yung Kandiao, ito isa rin so sa mga inaabangan kasi napakagaling nung pag-project, pag-perform at pag-present ng ating kultura at tradisyon through dancing and singing. Abangan po ninyo. Then, yung Southern Palawan Christian Academy or the SPCA Night. Ayan, abangan din po ninyo yung mga talentadong mga bulilit natin dyan. Then, Brooks Point National High School Night. Okay po. Then, December 18, Local Community Dance Night. No? So yan dito,
yung ating mga sikat na mga mananayaw sa Brooks Point, like yung Brooks Point Hip Hop Movement, Brooks Point Varsity, Striking Boys, so iba't ibang mga dance group community na mag-iisa sila sa gabi na yan. Okay po? Then December 19, Congressman Martin Romualdez Night, no? Yan, abangan din po ninyo, baka pumunta dito si Congressman Romualdez. Okay po? Then, Local Government Unit of Brooks Point Night, December 20. So, lahat ng mga empleyado ng ating lokal na pamahalaan ay makakaroon tayo ng parang year-end, no? Year-end party. Then, sa December 21, Kabataan ni San Jose and Parish Night. Ito naman po yung sa mga kababayan naman po nating mga nasa Roman Catholic Church ay magpe-perform po sila. Then, December 23 ay Men in Uniform Night. Yan, abangan po ninyo. Paano ba magpe-perform yung ating mga Men in Uniform? Okay. So, 24 po, wala tayong event. So, then 25, music kayo sa plaza. Kapag gusto po ninyong pumunta doon, may mga food court po tayo dyan at mag-relax. So, sa Octagon, may mga pa-music po tayo. Then, 26 naman po, 4-H Federation and Rural-Based Organization Night. So, yung mga kabataan natin from 4-H, kasama yung mga RIC at mga Farmers Association po natin. So, sila po yung sa night na yan. Then, Women's Association and Brooks Point OFW Night. Okay? Then, December 28, Congressman Jose Chavez Alvarez Night. So, meron din tayong inihandang gabi, no? Si Congressman GCA. Abangan niyo baka may dalang artista, si Congressman. So, December 28 po yan. Then, 30, United Christian Ministerial Night. So, lahat ng mga pinagsama-samang mga simbahan na under po ng Christian Church ay magpe-perform po sa gabi na yan. Then, 31 ay countdown po tayo. Ayan. Mama Riel, wala lang po tayong mga event na palabas ng Sunday. Ano po kasi, syempre, alam nyo naman po yung mga empleyado ay kailangan din namin magpahinga. Ano po. Pero, may inihanda po kaming movie no night. Kasi ang pakinig ko po kay Sir Ronnie ay baka mapapanood nyo na dito sa Octagon yung Hello, Love Again. Wow. Yan. So, gagawa po natin ng paraan yan, no? So, hindi ba at least, pirated? Opo, hindi naman. Kasi parang na-showing na siya, di ba? Bago itong ano. Okay. So, at least yung parang sa sine din kasi nasa LED din po. Malaki okay. rin. Ayan, sir, talagang punong-puno po ang December natin, ma-exciting na event po, no? Yes po. Talagang nakaka-excite po ito, sir. Kung mapapansin mo, Ma'am Mariel, lahat ay pinagsama-sama na natin. Schools, association, organization, religious sector. So, dyan na, may kanya-kanya na silang event na mapapanood tayo gabi-gabi. So, hindi sayang po yung pagpunta natin ng Octagon Plaza. Okay po. Yan, sir, napansin ko yung may mga first time po dyan na mga event, mga night po katulad ng Men in Uniform at itong X Factor po sa Christmas Got Talent. Mga first time po sila ngayong taon. Yes, ano po. Yun po yung ipinakiusap din namin sa committee on overall committee kay Ma'am Arlene na magkaroon din talaga ng hindi lang siya basta selebrasyon ng Pasko, kundi binibigyan din natin ng pagkakataon na ma-showcase yung talent ng mga kabataan. At the same time, sabi ko nga doon sa mga bata, wag na sila maging after doon sa premyo. Ang mahalaga, na-expose sila, na-develop yung talent nila, and the same time, nakapagpasaya pa sila ng tao. Yeah, sir. Okay. Maganda po yun, sir, dahil yun nga, parang stepping stone nila to, sir, to build their confidence po. No? Ay, may nalimutan lang ako, Miss Ma'am Mariel. Itong December 23 po, merong Healing Hugs program. Oh. So, dito naman po sa Healing Hugs natin, bawat opisina po ng LGU ay magkakaroon po ng parang something na pwede silang makatulong doon sa mga komunidad. Like for example, halimbawa, si Municipal Information Office ay naatasan kayo sa Healing Hug program sa ating mga barbershops. So, pwede kayo magbigay something chocolate, gift, simple, pero memorable sa mga kababayan natin. Kasi alam niyo yung mga barbershop, yung mga
kababayan nating barbero, sila naman maghapon, nagugupit para magkaroon ng kita. Minsan na isi-celebrate na lang nila yung Pasko kapag December 24 or 25 na dahil busy sa trabaho. Pero yung mayroong isang tao, dalawang tao, isang opisina na magdadala sa kanila ng kaligayahan, magdadala sa kanila ng spirit of Christmas. So napakaganda, nakakataba ng puso po yung Sir, ganun. maganda nga po yun, sir. Ayan, sir, dahil pangatlong taon na po ng kasiyahan sa bayan, ano po ba ang mga karaniwang pagsubok na inyong kinakaharap tuwing gaganapin ang malaking event po na ito? Oo, pag malaking event, malaking pagsubok. 'Di ba? Alam po ninyo, nakaraang taon, ito po kasing kasiyahan sa bayan, dito ito kinaganap sa Rotonda, no? Usually din diyan. Ang nakita ko, ako personally nakita ko, kailangan pa rin talaga natin na ganapin ito doon sa merong mga kagaya ng Octagon. Kasi nung nakaraan, ang malaking pagsubok na hinarap talaga namin, unang-una yung panahon. Kapag umulan, wala, kahit gaano nakabihis, ready na mag-perform yung mga performer natin, pero pag umulan, wala mauudlot, ma-adjust yung mga programa. Ma-adjust yung calendar of activities natin, yung nightly activities natin. So yun yung isa sa mga tingin ko na mabibigyan na natin ng tuloy-tuloy na palabas kasi meron ng may Octagon na tayo. So at the same time, yung mga kababayan natin, komportable silang manood kasi umulan man, may masisilungan sila. Okay? So pangalawa, nakita namin na malaking pagsubok is yung preparation. Alam niyo, the more na malaki yung isang area na pagdidesignan natin ng kasiyahan sa bayan, the more na mas marami yung manpower at budget na magagamit. So ngayon, at least na ma-maximize po natin kasi Octagon na siya, so maliit yung area natin, so mabilis yung pag-prepared natin. So yung tingin ko, itong ating tourism office ay before December 2, ay matatapos na nila yung ating Christmas tree at lahat ng mga dapat pang kailangan bago yung opening natin. Ayan, sir. So, di ba, sir, pangatlong taon na po ng kasiyahan sa bayan ngayon. Sa tingin niyo po ba, magpapatuloy po ba taon-taon ang kasiyahan sa bayan? Oo naman. Siyempre, hanggat nandyan po ang ating mayor, alam po ninyo si Mayor Benedito ay kung pagdating lang sa mga ganitong programa, ay nandyan yung kanyang 100% pagsuporta, no? At si Mayor, at ipinagkakatiwala niya yung gawain doon sa mga empleyado na alam niya na kayang-kayang gawin. No? Nung pag-meetingan namin, sabi ni Mayor ay, kayo na yung bahala, basta meron akong inalat na budget for that, then gawin ninyo kung ano yung sa tingin nyo maganda, ano yung presentable, at ano yung kaaya-aya sa ating mga kababayan. So, sa ganun, ako naniniwala na every year, alam naman natin si Mayor, pagdating dyan sa kasiyahan, nandyan lagi yung suporta niya, nasa puso niya. Wala siya kasing mga event na iniiwan. Sa itong last 2 years ng kanyang pamumuno sa Brooks Point ay every time na mayroon tayong celebration kagaya nito, ay nandyan yung presensya niya. Opo, nandyan. So, asahan ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy po yan hanggat nandyan po si Mayor Benedito at mabigyan pa siya ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapaglingkod pa sa Brooks Point. Sir, parang yung kasiyahan sa bayan, parang naging tradisyon na rin po siya ng mga taga-Brooks, no? Yes. Yung talagang hinahanap-hanap siya tuwing December, ano bang gagawin pag December, gano'n. Ano bang palabas sa plaza, gano'n. At saka, alam mo yung minsan yung comparing, di ba? Ay, bakit doon meron na? O sa atin wala pa. Yung excitement kasi na mga kababayan natin, nandoon lagi. So nag-tradisyon na siya. Tsaka nakita naman natin itong mga previous years, ang daming mga nanonood, ang daming mga pumupunta. Yung mga taga ibang bayan, kagaya ng Bataraza, Spanyola, ay dumadayo pa sa Brooks Point para makinood, makisaya sa atin. Ayan, sir. So, sa paanong paraan po makikiisa at makikisaya ang ating mga kababayan sa programang ito? Okay. Para sa akin, syempre, gabi-gabi po manood tayo. Yes, oo, kasama po yung buong pamilya. Ayan. Kapag tayo naman po ay medyo
bakante yung mga oras natin, ay isama natin yung ating buong pamilya sa Octagon Plaza. May mga food court po tayo, may mga playgrounds po tayo, may mga palabas po tayo, hindi po tayo maboboard, ano? So bago tayo umuwi ng bahay, ay punong-puno yung sariwa sa ating isipan, yung selebrasyon ng Kapaskuhan. At yung mga kababayan naman natin na nasa kabundukan, nasa malalayong sitio, sisikapin natin, no, sa pamamagitan din ng Municipal Information Office dahil sila ang committee ng program natin. Malay natin mailalive, ma'am, di ba? At para yung mga medyo malalayo ay mapanood din nila yung mga nasa bahay. Pero ini-encourage po lahat ng mga kababayan natin na bagaman hindi man gabi-gabi, pero syempre nandyan yung pagsuporta ninyo, hinihingi namin na manood, makisaya, at syempre makiisa sa kasiyahan. Ayan, sir. Ayan, sa mga kababayan, talagang naghanda po ang committee nyo, sir. Dahil hindi talaga maboboring ang mga manunood po. Ayan, sir. So, malapit na po tayong matapos. So, may mga nais pa po kayong sabihin sa ating mga taga-subaybay. Nasa inyo na po ang inyong pagkakataon. Ayan, sa mga kababayan po natin, no, sa Brooks Point, ako po ay in behalf po, no, ni Sir Giro at ni Sir Christian, ni Sir Darrell, sa Committee on Events po ay patuloy po namin kayong iniimbitahan. Simula po December 2 hanggang countdown po ng December 31 ay manood po tayo gabi-gabi sa atin pong plaza. Alam niyo po, maraming hinanda, no, yung ating lokal na pamahalaan sa pangunguna po ni Mayor Benedito at ni Vice Mayor Feliciano na mga palabas, ano po na pwede nating mapanood. And gusto ko na ring agad pasalamatan yung mga schools, no, yung mga association, organization, mga religious sector na nagpa-unlock po ng aming panawagan sa inyo na makapag-perform kayo, no. Maraming salamat at inaasahan po namin, no, yung full cooperation po ninyo at ng bawat isa para maisakatuparan po natin ng maayos, no, itong kasiyahan sa bayan, sapagkat ito po ay hindi basta-bastang event, no, malaking event po ito at pinaghandaan, no, pinunduhan ng ating pamahalaan para sa ating mga mamamayan po ng Brooks Point. Yan, sa ating mga kababayan po, sama-sama po tayong makisaya at makiisa sa Kasiyahan sa Bayan 2024. Ayan, sir, nagpapasalamat po ang aming team sa pagpapaunlak sa aming invitation. At first time na ba, sir, may interview? Second time na po. Second time. Now, hindi po ito ang huli. At na may interview po namin kayo, sir. Maraming salamat po, sir, at sa muli po. God bless. Thank you po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ayan po, sa lahat ng mga magulang, mga guardians na merong mga anak mula edad 1 to 4, ay inaanyayahan po kayo ng Municipal Civil Registrar na ipahirehistro nyo na po ito, ang inyong mga anak sa National ID. Ano nga ba po ang mga requirements upang mairehistro ang inyong mga anak? Ayan, unang-una po, ito po ang dapat dalahin ng mga magulang o guardians na may mga anak ay edad 1 to 4. Ayan, unang-una po ay Certificate of Live Birth, Report of Birth, Certificate of Foundling or Certificate of Live Birth of person with no known parents, and Municipal Form number 102, and Philippine Passport or e-passport. Then, at anumang mga dokumento na nagpapahayag or nagpapakita ng pagkakakilala ng mga bata. Ayan, kung sa lahat din po ng mga
magulang or mga kababayan po natin na hindi pa nakapagpaparehistro sa National ID. Ayan, marami po tayong nakaschedule na National ID registration dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan, magdala lamang po kayo ng inyong mga dokumento, katulad ng birth certificate at anumang mga halagang dokumento na nagpapakita ng inyong pagkakakilanlan. Ayan po, naglabas na po ang Southern Palawan Provincial Hospital ng panibagong list of their services. Ayan, makikita nyo po ito sa kanilang official FB page, ang Southern Palawan Provincial Hospital, para po ito sa mas maigi at mas mainam na serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Ayan po, sa lahat ng mga biniyayaan ng Panginoon ng talento sa pagpinta, meron po tayong gaganaping Kasiyahan sa Bayan 2024 Christmas Wall Painting Contest. Ito po ay nakatakdang gawin sa December 4, 2024 at Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Kaya sa lahat po ng mga nais na sumali sa patimpalak na ito, ay maaari lamang po kayo maghanda at dalhin na inyong mga materyales sa December 4, 2024 sa Octagon Plaza. Ayan, nalalapit na po ang ating opening ng Kasiyahan sa Bayan 2024. Ito po ay gaganapin sa December 2, 2024 sa ating Octagon Plaza. Ayan, so dito rin po gaganapin ang lighting of our Christmas tree. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, samahan niyo po ang local government unit ng Brooks Point na makisaya at makiisa sa pagpapailaw po ng ating Christmas tree at sa pagbubukas ng Kasiyahan sa Bayan 2024. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras po nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Sa ngalan po ng bumubuo ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Miss Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan ang nagatid sa inyo ng Balitang Bayan, talakayang bayan at serbisyong bayan, sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang magandang umaga, beautiful Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.